Isang matinding issue ang kumakalat ngayon sa mundo ng tennis at sigurado akong hindi nyo ito palalampasin dahil sangkot dito ang pambato nating si Alex Eala. Kamakailan lang ay naging mainit ang pag-uusap tungkol sa laban sa pagitan ng ating pambato at ng veteranang player na si Viktorija Golubic mula sa Switzerland. Marami ang nagulat at nagalit dahil sa mga naging kilos ni Golubic na tinatawag ngayon ng marami na maruming taktika para lang manalo sa laro. Ngayon, hihimayin natin kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng court at bakit nga ba umabot ito sa punto na kailangan na itong imbestigahan ng Women's Tennis Association o WTA. Sadya nga bang madaya ang naging galaw ng veteran player o bahagi lang ito ng matinding pressure sa laro? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat noong maayos ang takbo ng laro para kay Alex Eala. Sa edad na 19 na taon, pinatunayan ni Alex na kaya niyang makipagsabayan sa mga mas nakatatanda sa kanya. Nakakuha na siya ng sunod-sunod na puntos at kitang-kita na nasa kanya na ang kontrol ng laban pagkatapos niyang manalo sa 3 magkakasunod na games. Pero sa gitna ng magandang daloy ng laro ni Alex, biglang humingi ng medical timeout si Golubic. Ang nakakapagtaka rito ay ang timing ng kanyang paghinto dahil eksaktong magsisilbi na sana si Alex para sa susunod na puntos nang bigla siyang tumigil. Ang normal na break para sa ganitong sitwasyon ay dapat nasa 70 segundo lang, pero ang ginawa ni Golubic ay umabot ng halos 6 na minuto. Hindi lang doon natapos ang abala dahil matapos ang timeout ay matagal pa siyang nakipag-usap sa umpire para questionin ang isang desisyon na malinaw naman na nakita na sa replay. Para sa mga eksperto at mga nanonood, hindi ito isang simpleng pahinga dahil sa pagod o injury. Mukhang isa itong planadong hakbang para palamigin ang laro ni Alex at sirain ang kanyang focus. Sa madaling salita, kapag maganda ang gising at laro ng kalaban mo, gagawa ka ng paraan para matigil ang bilis niya sa pamamagitan ng pagpapatagal ng oras. Ang ganitong gawain ay madalas nating makita sa mga player na dehado na sa laban at desperado ng makahabol. Ang mas masakit pa rito, hindi lang pala ito ang unang beses na ginawa ito ni Golubic. Noong nakaraang taon sa Budapest at nitong 2024 sa Monterrey, nagkaroon din siya ng mga katulad na issue kung saan nanggugulo siya ng laro sa pamamagitan ng pag-question sa mga tawag at paghingi ng mga timeout na wala naman talagang malinaw na basehan. Dahil sa mahabang paghihintay na ito, laking panghihinayang ang naramdaman ng mga fans dahil direktang naapektuhan ang laro ni Alex. Mula sa mataas na porsyento ng kanyang mga serve, bigla itong bumagsak at mas dumami ang kanyang mga pagkakamali dahil nawala siya sa tamang kondisyon ng pag-iisip. Mahirap para sa isang batang player na manatiling kalmado kung ang kalaban mo ay gumagamit ng mga taktikang labas na sa pisikal na aspeto ng laro. Ngayong kumakalat na ang balita sa social media at umaabot na sa milyon-milyon ang nanonood ng video ng insidenteng ito, hindi na nakapagtataka kung bakit kailangan na itong silipin ng mga awtoridad sa tennis. Sa puntong ito, hindi na lang simpleng laro ng tennis ang pinag-uusapan natin dahil naging usaping pambansa na ito na umabot hanggang sa mga balita tungkol sa boxing at basketball na madalas nating pinapanood. Dahil sa nangyari kay Alex Eala, biglang nagbago ang tingin ng marami sa takbo ng laban kung saan ang isang veteranang player ay tila nananamantala sa isang bagitong talento mula sa bansa na nagsisimula palang makilala sa larangang ito. Nagulat ang lahat dahil sa bilis ng naging aksyon ng mga opisyales sa palakasan. Sa loob lamang ng 24 na oras matapos ang insidente, agad na naglunsad ng opisyal na pagsisiyasat ang organisasyon ng tennis na bihirang mangyari ng ganoon kabilis. Karaniwan ay inaabot ng maraming araw ang ganitong mga proseso, pero dahil sa tindi ng ingay sa social media at sa dami ng mga nanonood na Pilipino, napilitan silang kumilos agad para protektahan ang dangal ng sport. Kung mapapatunayan na sinadya nga ni Golubic na gamitin ang mga ganitong taktik para lamang manalo, maaari siyang patawan ng multa na aabot sa 10,000 hanggang 50,000 dolyar. Sa pera nating mga Pilipino, napakalaking halaga nito
na pwedeng umabot sa milyon-milyong piso. Pero higit pa sa multa, nahaharap din siya sa posibilidad na masuspinde sa mga susunod na torneo. Para sa isang player na nasa edad na 31 at hindi na ganon kataas ang ranking, ang ganitong klaseng parusa ay pwedeng maging mitya ng pagtatapos ng kanyang career. Ang premyo sa mga ganitong laban ay limitado lang, at kung mababawasan pa ito ng malaking multa o mawawalan siya ng pagkakataong lumaban, baka hindi na siya makabangon pa sa hirap ng gastos sa coaching at travel. Naging malaking hamon din ito para sa mga namumuno sa tennis dahil kailangan nilang pumili sa pagitan ng pagpapanatili ng disiplina o ang pagtangkilik sa mga kontrobersya na nagdadala ng maraming viewers. Alam nating lahat na kapag may drama, mas maraming nanonood, mas maraming bumibili ng tiket at mas sumisikat ang laro. Pero ang tanong, hanggang kailan nila hahayaan na masira ang tiwala ng publiko dahil lang sa gusto nilang kumita? Ang kasong ito ang magsisilbing basehan kung magagawa ba nilang maging patas sa lahat ng players, sikat man o nagsisimula pa lang. Marami kasing pakiramdam na minsan ay mas maluwag ang mga opisyales sa mga sikat na player kumpara sa mga bago nating pambato. Para naman kay Alex Eala, hindi lang ito simpleng pagkatalo kundi isang malaking pagsubok sa kanyang tiwala sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagsisikap na makilala sa buong mundo, kailangan niyang harapin ang epektong psikolohikal ng pangyayaring ito. Napakahalaga ng papel ni Alex dahil siya ang mukha ng tennis sa Timog Silangang Asya at malaki ang puhunan ng mga organisasyon para palaguin ang sports sa ating rehayon. Kung hindi nila mapoprotektahan ang mga tulad ni Alex laban sa mga madadayang taktika ng mga veterano, baka mawalan ng gana ang susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Hindi lang ito tungkol sa isang laban sa court, kundi tungkol sa paggawa ng tamang pamantayan kung paano dapat ituring ang mga manlalaro mula sa Asya sa entablado ng buong mundo. Ang desisyon na ilalabas ng mga opisyales ay hindi lamang tungkol sa isang multa o parusa kay Golubic dahil mas malalim ang nakataya rito para sa kinabukasan ng tennis. Kung magiging matapang ang organisasyon na panagutin ang veteran player, magpapadala ito ng malinaw na mensahe sa lahat na hindi katanggap-tanggap ang anumang kilos na sumisira sa patas na laban. Ngunit kung mauuwi lang ito sa maliit na babala, ay baka mawalan ng tiwala ang mga bagong manlalaro sa sistema, lalo na ang mga gaya ni Alex Eala na galing sa mga bansang ngayon palang sumisikat sa larangang ito. Napakahalaga nito dahil ang mga manlalaro mula sa Asya ay madalas na tinitingnan kung paano sila itatrato sa harap ng buong mundo pagdating sa mga ganitong gulo. Para kay Golubic, ang resulta ng investigasyon ay pwedeng maging huling hantungan ng kanyang career dahil ang anumang mabigat na parusa ay magpapahirap sa kanyang katayuan sa pananalapi at sa kanyang pangalan sa industriya. Sa kabilang banda, para kay Alex, ang karanasang ito ay magsisilbing aral kung paano haharapin ang mga pressure na hindi lang pisikal kundi pati na rin sa aspeto ng pag-iisip. Ang kanyang kakayahang bumangon mula sa dagok na ito ang magpapakita kung gaano siya katatag bilang isang atleta na pambato ng ating bansa. Ang buong mundo ay nakatitig ngayon sa magiging hakbang ng mga namumuno kung mananatili ba silang tapat sa dangal ng sport o hahayaan na lang na magpatuloy ang mga ganitong gawain para lang sa usap-usapan. Sa huli, ang mahalaga ay masiguro na ang bawat laro ay nakabase sa tunay na galing at hindi sa panlalamang sa oras o emosyon ng kalaban. Ang kasong ito ang magdidikta kung paano itatrato ang susunod na henerasyon sa pinakamalalaking entablado ng palakasan. Bilang mga taga-suporta ni Alex, kailangan nating bantayan ang bawat update dahil ang hustisyang makukuha niya ay tagumpay para sa lahat ng mga atletang lumalaban ng tapat. Kayo ba, ano ang tingin nyo sa naging galaw ni Golubic laban sa ating pambato? Sa tingin nyo ba ay sapat na ang multa para maturuan siya ng leksyon o dapat ay tuluyan siyang masuspinde sa mga susunod na tournament? Ikomento nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil mahalagang marinig ang boses nating mga fans tungkol sa isyong ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.